Totoo ba na si President Bongbong Marcos ay na-ospital o isinugod sa ospital? Mga kababayan, ay nako, siguro na-hurt lang po yung mga DDS, mga kababayan. Kaya naibalita nila, na-ospital si PBBM. No, na-hurt Bakit ho may hurt, mga kababayan? Ba't masasaktan naman yung mga DDS? Ikaw ba naman, ganito ang makita mo? Nakangiti lahat. Kada salubong, no, kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba, Kian? Ikaw ba naman, makita mo, ganito karami ang sumasalubong kay Pangulong Bongbong Marcos doon sa Antipolo. Syempre, it's time na sirain. Di ba? It's time na may sakit. Ubos na ho kasi yung issue nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ba, mga kababayan, yung mukhang isusugod sa ospital? Tingnan nyo nga ho, mga kababayan, at napakaganda paho ng ngiti ng ating presidente. Ma'am Kim, salamat po. Good morning din sa inyo. Salamat po sa inyong super sticker or super chat. Ganyan po ba yung mukhang may sakit, mga kababayan? Paano ka ba naman hindi masasaktan? Di ba? Tingnan nyo yung mamamayang Pilipino. Trabaho at serbisyo, pangkalusugan sa bagong Pilipinas in Rizal. At tingnan nyo ang mga dumalo, mga kababayan, ha? Ako po! Talaga naman mapapabalita ka na lang ng live ba to, sabi ni Full Torque. Live ba to? Live to, mga kababayan. Mapapabalita ka na lang, si BBM may sakit. Lagot kayo. Nanakot pa yung iba. Lagot kayo. Lalo na yung mga vlogger na nagtatanong about confidential funds at nagtatanong kay Inday Sara Duterte kung nasaan na yung pondo ng bayan. Kasi papalit na daw po ang vice-presidente sa ating Pangulo. Akalain mo yun, Tingnan nyo, mga kababayan. May nag-effort pa dito sa bandang taas, mga bossing. Alyansa. Although, ako, mga kababayan, hindi ako boboto straight ng alyansa, mga bossing, pero yung pagtanggap at salubong sa kanila ng ganyang karaming tao, mga bossing, at alam nila na yan pong mga senador na yan ay ikinakampanya ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ibig sabihin lang po niyan, ganyan kadami ang sumusuporta, no? Sa ating Pangulo. Sabi ni Leonilo, paas, good job General Torre, Jinggoy, go jail. Again, plunder na naman. Sabi ni Senon Amador, puro kabate, umpisa mo na yung topic, naghihintay kami. Malis ka na nga dito. Kung ayaw mo ng kung gusto mo ora-orada, sige, bahala ka. Kung pro ka ka, nagmamadali ka Ako yung host dito, tapos gusto mo, ikaw masusunod. Tingnan nyo mga kababayan, sa daming tao ho niyan, mga bossing, ang sakit ho niyan. Kaya kailangan i-fake news natin. Masakit Biruin mo kami, sigaw na sigaw. Pakonti na lang ng pakonti ang sumusuporta kay Bongbong Marcos. Di ba? Pakonti na lang ng pakonti ang sumusuporta kay Bongbong Marcos. Kaya lang ang nakikita ng sambayan ng Pilipino, ganyang karami. I-fake news natin. Takutin natin sila. Lagot kayo mga vlogger na nagtatanong. Lagot kayo mamamayang Pilipino na nagku-question kay Inday Sara Duterte. Kinu-question nyo kasi. Hindi nyo dapat kinu-question si BP Sara. Lagot kayo ngayon kasi si Bongbong Marcos isinugod sa ospital. At meron kong liber-liber kung ano pang mga pinagkakakanaho, mga kababayan. Papalit na si BP Sara. Saan kayo magtatago ngayon? Bawal palang ma-question, mga bossing, ang vice-presidente. Baka ipahukay din yung natin. Ipahukay yung ating mga libingan kung sakali. Bakit ganyan sila? Mahihina din ho ang kukote, mga kababayan. No? Yung sumusuporta sa mga Duterte, napakahihina ho ng kukote. Bakit? Dito kapag kayong hindi sila approve doon sa sinasabi natin, babanatan ka, oy boy, baka maano ka, baka mapersilapid ka. Samantalang yung mga Duterte nga iniiwas sa kanila yung ganyan Iniiwas yung mga issue na pumapatay sila Tapos ang mga comment ninyo, boy,
baka mapersilapid ka, etc., etc. Oh. Eh di kayo din ang naglalaglag sa kanila, ipinangangalandakan nyo na birador sila, di ba? Oh. Yan ang bagay sa mga magnanakaw. Sabi, kulong yang si Jinggoy. Isunod na natin si Sara. O, tingnan nyo ho, mga kababayan. Dami, oh. Unti na lang to, oh. Paano pa yan? Siguro ho, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, ang totoong balita yung mga DDS ang isusugod sa ospital kasi po hihimatayin kapag ganito po ang nakikita. Biruin mo naman, itapat mo ho ito, mga bossing. Doon sa ano ba yun, yung team suka nila? Di ba Paulo, sabi, andyan yung kaibigan natin si Paulo bilis kasi nung comment section. Asa si Paulo? May sinasabi lumagpas Biruin mo naman mga kababayan, itapat mo ito doon sa team suka nila. Yung tipo hubang basketball court, no? Hindi po ang tinutukoy kong kagaya ng kasing laki ng mga inares na kaganyan ho, na ganyang kalaki ho na may upper box, na merong mga nasa tuktok na, hindi ho ganon. Yung kanila ho, yung mga pang barangay-barangay lang, hindi pa makumpleto, hindi pa mapuno. Di ba? Mga bossing, o talaga namang aatakihin ka kapag ka nakita mo ganito ang suporta doon sa mga senador ni Pangulong Bongbong Marcos. So ulitin ko mga kababayan, hindi ako mag-12-0 doon sa lineup ni Pangulong Bongbong Marcos. Meron pong mangilan-ngilan mga bossing ang hindi ko iboboto. Siguro 3, 4, ganun lang, o 3, 5. 3 hanggang 5 lang ang iboboto ko sa alyansa. The rest is yun, sila Heidi Mendoza. Ayun, si Kiko Pangilinan, napapaisip na din ako kay Kiko Pangilinan, no? Pero yung mga yung mga iba, ayaw. Willie Rebillame, kahit pa sabihin natin napapasok, hindi ho. No, pasensya na po mga kababayan. Ang kailangan natin doon sa loob ng Senado, gagawa ng batas para mabago ang buhay ng Pilipino. Hindi yung si Willie Rebillame, malaki ang naitulong sa atin yan. Tumutulong talaga. Naku po, pang non-government organization po yung ganun, mga bossing. Siguro kung si Kuya Wills, non-NGO ang itatayo niya, doon ako tutulong sa kanya. Doon ako sasama sa kanya. Gusto ko nga ngayon, ibalik natin yung dating Pilipinas. Yung talagang kapag ka-election, tatakbo, lahat mga mambabatas talaga, mga lawyer. Ngayon kahit sino na lang Ipe Salvador, mahal ko si Tatay Digong. Ayun na. Di ba? Yung isa, Willie Rebillame, walang plataforma de gobyerno. Kung pupwede nga lang mga kababayan, Lawyer, mga talagang mga mambabatas dahil yan talaga ang gagawin nilang trabaho sa Senado, mga bossing.